Official nang babalik sa MMA ang dating UFC champion na si Ronda Rousey matapos ang halos isang dekadang pagkawala sa laban. Makakarap niya ngayon ang kapwa niya legend sa women's MMA na si Gina Carano. Target ngayong May 16 ang laban. Gaganapin yan sa Los Angeles, California. Promoted by MVP na pagmamay-ari ni Jake Paul. Mapapanood po natin yan sa Netflix. Maglalaban si Ronda Rousey versus Gina Carano sa featherweight 145 pounds. Ayon kay Ronda Rousey, gusto niyang baguhin ang ending ng kanyang karera dahil nagretiro ito na may 2 talo sa huling laban. Natalo kay Holly Holmes noong 2015 at Amanda Nunes noong 2016 bago siya tuluyang nagretiro. Inalok daw siya ng UFC para bumalik sa laban ngunit hindi nagkasundo sa bayad dahil maliit umano ang offer. Edad 39 na ngayon si Ronda Rousey, may kartada sa MMA na 12 wins, may 2 talo. Samantala ang kalaban niya na si Gina Carano, edad 43 na. Huling laban sa MMA taong 2009, natalo kay Chris Cyborg, may kartadang 7 wins, may 1 talo. Mainit ang laban na ito kahit may edad na dahil parehas kilalang pangalan sa mundo ng MMA. Samantala lalaban din ang dating UFC heavyweight champion na si Francis Ngannou laban kay Felipe Lins. Dahil kasama si Ngannou sa event na ito, mas hahatak ng maraming fans. Samantala tinira din ni Ronda Rousey ang UFC. Matapang na binatikos ang ilang sistema ng bayad sa UFC. Tinawag na isa sa pinakamasamang lugar para kumita ang mga fighters. Ayon kay Rousey, pa-poverty level daw ang sahod sa ibang fighters sa UFC. May mga atleta raw kasi na hindi kayang suportahan ng kanilang pamilya kahit full-time silang lumalaban sa UFC. Binatikos din niya ang UFC na may halagang $7.7 billion. Mas inuuna raw ng UFC ang kanilang kita at shareholders kaysa kapakanan ng mga fighters nila. Ayon pa kay Rousey, maraming atleta na nagaling sa UFC na lumipat sa boxing at ibang sports para sa mas malaking kita. Halos lahat ng UFC fighters, ito ang reklamo kay Dana White, maliit ang bayad sa kanila. Sa iba pang balita, Luis Nery hindi pumayag na lumaban sa featherweight dahil kasama ito sa rankings. Kung matalo siya, posibleng bumaba ang rankings niya at palitan pa ni Casimero. Kaya pumayag si Nery na lumaban kay Casimero sa 122 pounds. Dahil wala naman siya sa rankings, kahit matalo walang mawawala sa kanya. Isa pang dahilan, nahirapan si Casimero sa 122 pounds, kaya mas bentahin ni Nery ang timbang. Alam din ni Nery ang laruan ni Casimero at kabisado ang kalakasan at kailan nito. Pwede niyang i-outback si Casimero sa mga unang round. Kapag nakita niyang napagod na si Casimero, pwede nang sumabay sa late round. Maraming diskarte ang pwedeng gawin ni Luis Nery para makuha ang panalo. Si Casimero din maraming potensyal para talunin si Nery. Pero ang kailangan talaga ni Casimero ngayon, proper kondisyon, yung kayang tumagal hanggang 12 rounds. Kaya abangan sa tayaan yan mga boss, kanino kayo papabor dyan. Kung lalabas na dehado si Casimero, maganda tumaya dahil malaki ang panalo. Sa iba pang balita, tinanggalan ng IBF middleweight title si Janibek Alimkhanuly matapos ang paglabag sa mga rules. Kabilang na ang field sa VADA test. Pero hawak pa rin niya ang WBO belt ngunit kasalukuyang suspendido ng 1 taon. Isa si Janibek sa mga malalakas na champion sa middleweight, hawak ang IBF and WBO. Pero ngayon baklas ng IBF at suspendido pa ng WBO. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.